Di sinasadyang pasimulan ni Putin ang digmaang sibil sa sarili niyang media. Kita mo, pagkabawi ng Ukraine sa Kupiansk, naglabas ang Kremlin ng patunay na kontrolado pa rin nila ang lungsod. Sinabi nilang nililinis lang ng puwersang Ruso ang maliliit na grupong lumalaban na Ukrainyano. Pero, hindi sang-ayon ang mga sundalo sa lupa sa ulat na ito. At sobrang hindi sila sang-ayon na inilalantad na nila ngayon ang nakakakilabot na katotohanan sa mga Russian war blogger. Lumabas na walang nililinis ang unit ng mga Ruso. Sa katunayan, lubos silang napalibutan at ayon sa ulat, minina na nila ang paligid bilang huling paraan. Ngayon, naglalabas ng pampublikong banta laban sa Kremlin ang mga propagandista ng Rusya. Kung mamatay ang mga sundalo, maglalabas sila ng video ebidensya ng kanilang pagkakanulo. Hindi na makontrol ang kasinungalingan at nababaliw na si Putin. Kaya tingnan natin kung paano siya nabuking. Pagkatapos ng digmaan ng Russia, may mga blogger na nagsabing nakuha ng Russia ang Kupiansk na naganap noong Pasko. Naglabas ang Kremlin ng ebidensya para patunayan na mali sila. Naglabas sila ng video na sinasabing, "Tingnan ninyo, nandito pa rin ang mga sundalo sa lungsod. Panoorin ang video, tapos ituturo ko ang mga problema." Ako si Yurin, commander ng unang kumpanya ng Unit 1427. Ako ay nasa Kupiansk, Pervogo-Maya Street at nagtatrabaho kasama ang aking unit. Matatag kami, nanindigan at patuloy na maninindigan sa aming mga posisyon sa lungsod. Patuloy naming winawasak ang maliliit na grupong kalaban na nagtago sa kanilang mga lungga. Ako ang commander ng assault group ng 1486 Motorized Rifle Regiment Kolos ang tawag. Matagumpay na ginagawa ng unit ko ang mga gawain sa Kupiansk Milk Canning Plant. Tulad ng nakikita ninyo, walang AFU dito. Hindi magkakaroon at hindi kailanman magkakaroon. Ako ang commander ng kompanya ng 1855 ang aking call sign ay Granite. Sa yugtong ito, nasa Kupiansk ako at matagumpay na tinatapos ng aking grupo ang mga gawain. Tagumpay ay atin, matatalo ang kalaban. Ako ang commander ng ikalawang kompanya ng 1843 call sign Typhoon. Nasa Kupiansk kami, nililinis ang mga gusali at basement mula sa mga grupo ng kalaban. Ngayon, may dahilan kung bakit nagtipon ang mga sundalong ito sa isang silid. Dahil walang mga palatandaan para makumpirma kung talagang nasa Kupiansk ang mga sundalong ito. Pero huwag kang mag-alala kung kailangan mo pa ng dagdag na ebidensya. Mayroon tayong pambansang kagawaran ng depensa ng Russia na naglabas ng pahayag kasabay ng video. Sinabi nila na nasa ilalim ng kontrol ng Russia ang Kupiansk. Sinisira ngayon ng Russia ang maliliit na pormasyon ng Ukrainian at nililinis ang mga gusali at basement mula sa nagkakahiwa-hiwalay na kalaban. Ngayon, kapani-paniwala talaga ito, di ba? Pumunta si Zelensky sa sentro ng lungsod at nag-record ng video sa harap ng karatula. Ang mga Ruso ay nagre-record lang ng sarili nila sa mga gusali kung saan hindi mo malalaman kung nasaan talaga sila. Kahit ganoon, tama ang hinala nyo. Maraming tao sa Russian media sphere ang nagdiwang matapos ang ulat na ito. Hindi lahat ng tao sa Rusya ay naniniwala sa Kremlin. Sa katunayan, marami ring Russian war bloggers. Mga taong may direktang kontrol o direktang kontak sa mga sundalo sa frontlines. Sinimulan ng mga taong ito na hayagang sabihin na ang Kremlin at ang Russian Defense Ministry ay nagsisinungaling at sinasabi nilang lahat ng mga taong ito ay nagsisinungaling kay Putin. Mukhang may digmaang sibil sa loob ng Russia at ang mga war bloggers ay lumalaban gamit ang sarili nilang ebidensya. Tingnan mo ang ulat na ito. Yung mga pinakain ng cookies sa opisyal na Tea Party sa Minsk din ang naguutos gumawa ng anti-crisis cookies sa Kupiansk. Sa madaling salita, sinasabi na karamihan sa mga hosts ng Russian television ay kontrolado ng Kremlin. May ilan na nagpapahiwatig na ang mga blogger ang dapat sisihin sa mga pagkabigo sa Kupiansk. Namukod tangi ang mga palayok sa pangkalahatang tanawin. Pinahahalagahan ko ang matikas na kapalit. Ngayon, pakiramdam ko parang kasabihang Ruso ito na hindi ko gaanong nauunawaan. Pero susubukan kong ipaliwanag ang natitira. Ngayon, naaalala ng lahat si Kuzalov, ang general na nabigyan ng bituin dahil sa maling ulat sa pagkabihag ng Kupiansk. Pero bigla niyang binabaliktad ang usapan na parang pinag-uusapan natin ang isang tagapagbigay ng digmaan na nagtrabaho roon. Medyo tuso siya ngayon. Si General Kuzalov ang nag-anunsyo kay Putin noong Oktubre sa telebisyon na kontrolado na ng Russia ang Kupiansk. Nalaman natin na hindi pala totoo dahil nakita natin si Zelensky sa lungsod. At may balita ring maaring patay na ang general sa Moscow. Walang opisyal na kumpirmasyon. Puro chismis lang ang kumakalat. Malamang hindi ito totoo. Kasi kung totoo man, tiyak may opisyal na kumpirmasyon na tayo. Ituloy natin ito. At kung pag-uusapan ang mga parangal para sa mga nasa field na
nagsisiguro ng ating pag-unlad. Bihira nila itong matanggap at ang iba ay hindi pa nakakatanggap kahit minsan. Ang may akda ay may higit pang alam sa ilang halimbawa at sa mga nagsusumite ng maling ulat. Maraming personnel officer, pati mga lalaki, ay nagbibigay na rin ng titulo sa sarili nila. Sa totoo lang, sa harap, marami ang naniniwala na ang ganitong paraan ay nagpapababa lang ng halaga ng parangal. Ngayon, ito ay isang bagay na napag-usapan na natin sa mga naunang video dahil maraming Russian analyst ang tumutukoy dito. Parang baligtad ang sistema ng Rusya. Mas pinapaboran pa ang nagsisinungaling tungkol sa mga nangyayari. Kapag magaganda lang ulat mo, may parangal at promotion ka. Pero kung sasabihin mo talaga ang totoo, or kung susubukan mong sabihin na, "Uy, mali ang nauna naming naiulat," wala ka namang rason gawin yon, di ba? Lahat may insentibo magsinungaling. At pag nagsinungaling ka na, wala nang dahilan para itama pa. Sa Rusya, delikado ang gravity, kaya walang insentibo ang mga tao na itama ang kasinungalingan nila. Balik tayo sa paksa. Hindi lang Russian war blogger ang kumukontra sa bagong ulat ng Kremlin. Pati mga sundalong Ruso sa harap ay hindi rin nagsasalita tungkol sa sama ng sitwasyon. Habang nangyayari ito, nagpapanggap si Putin na nananalo ang Russia. Panoorin mo ang video clip mula sa sundalong Ruso. Kasama ako sa artillery. Ako mismo ay mula sa Artillery Baltic Fleet Kaliningrad at ako mismo ay nabubuhay pa. Ako ay original na taga Snapskoy, kaya ang mga kasama ko ay nakarating na malapit sa Kupiansk. Tahimik talaga ang direksyong ito. Novoselka, Kuzimovka, lumaban sila doon buong tag-init pero nakuha rin nila ito. Pero malaki ang kanilang mga naging casualty. Oo, gabi-gabi may 22 sasakyang dala ng tao, mga motor riflemen, tapos kinabukasan patay na silang lahat. Sa madaling salita, 220 katao ang pumasok, 4 na pulang ang nakaligtas. May isip mo ba? Bukod pa dyan, kinikikilan pa nila ng pera ang mga mandirigma natin at nahuhuli sila ng military police gaya sa Asana. Lumabas ang mga tao natin para magpahinga, ngunit dinadakip sila at dinadala agad sa Wagner sa Bakhmut. Sa basement gamit ang electric shock baton, pinipilit silang magbigay ng pera at iniuulat na nadakip ang mga ito sa unit nila. Ganito rin ang ginawa nila sa akin at dinakip ako. Pupunta rin ako noon pero hinuli ako ng military police, pinalutang magdamag na nakaposas, binugbog at kinuha lahat ng gamit ko, walang nag-ulat sa unit ko. Mag-ulat ako sa unit. 3 buwan. Ikinulong nila ako sa basement ng Rasipnoy. Pinapadala nila sa kamatayan, dinadala nila doon ang mga mandirigma, mga bilanggo at iba pa, tapos pinapadala sila sa harapan sa gitna ng gulo. Ang daming tao ang dumaan sa akin, wala ni isa ang bumalik. May Russian war blogger na nagsabing marami pa siyang ganitong video at ebidensya ng kabiguan ng Russia sa front lines. Gusto ko lang ipaalala sa lahat, lalo na sa mga nagbabasa ng ulat mula sa Russian war blogger. Mukhang kontra Russia o kontra Putin ang mga ito. Pero hindi iyon totoo. Sila ay talagang sobrang pabor sa digmaan sa loob ng Russia. Hindi lang nila gusto kung paano pinapatakbo ni Putin ang digmaan na ito. Pero hindi sila laban sa digmaan, kaya nakakaengganyo panoorin ang digmaang sibil. Pero may sarili tayong digmaan. Isang blogger ang nagsabi na sa 3 distrito, ang mga tao natin ay patuloy pa ring lumalaban sa maliliit na grupo. Tinutukoy niya ang 3 distrito sa Kupiansk. Lubos silang napalibutan at naglagay ng mga mina sa paligid. Ang may akda ay may mga voice at video recording ng aktwal na sitwasyon mula sa kanila. At kung sakaling sila ay mamatay, ilalathala ang lahat. Sa isa pang post, ipinaliwanag ng parehong war blogger ang mga kaganapan sa lungsod. Ano ang nangyayari sa Kupiansk? Isang direktang resulta ng ulat na hindi tumutugma sa realidad. Hindi kailanman napasailalim sa ating kontrol ang Kupiansk. Ibig sabihin, kontrol ng Russia. May maliit lang tayong puwersa dito. At 2 o 3 mandirigma na kasama ang kalaban. Sa totoo lang, may ilang grupo pa rin ng 2 o 3 roon. Pero napalibutan na sila. Problema ang sistema. Kung tumanggi ang commander mag-announce ng kredito, napapalitan siya ng bagong taong may ibang paraan. Walang magbabago sa tuktok ng militar na piramide. Ang pinakamataas na commander lang, na laging may impormasyon sa mga kredito, ang kayang baguhin ang takbo ng militar. Ngayon, si Putin ang commander-in-chief. Siya ang tinutukoy dito. Pero hindi ko alam kung gusto talaga ni Putin na baguhin ang piramide ng militar ng Russia dahil nagkukunwari pa rin siya na parang walang nangyayaring mali. At muli, maaaring dahil hindi niya nalalaman ang totoong nangyayari sa mga frontline. Hindi niya alam ang lahat ng pagkabigo. Dahil wala siyang telepono kaya hindi siya updated online.
Pwede ring niloloko lang siya ng mga ahente ng Federal Security Service at mga kaibigan niya. Sa kabilang banda, parang nasasarapan lang siya sa sarili niyang gawa. Sa bagong press conference, nagbanta siya sa Ukraine na kukunin ang Donbas kung hindi susuko ang mga Ukrainians. Habang nangyayari ito, ang mga lungsod na inakalang hawak ng militar ng Russia ay napapaalis sila. Tingnan mo ang ulat na ito. Pero ngayon, base sa inyong mga ulat, base sa bilis ng mga pangyayari, nakikita natin sa linya ng labanan. Halos wala na o zero na talaga ang interes natin na paatrasin ang militar ng Ukraine mula sa hawak nilang teritoryo. Yung mga teritoryo ay sa totoo lang, Para sa iba't ibang ganap na magkaibang dahilan. At kung ayaw ng mga autoridad ng Kiev na tapusin ito sa mapayapang paraan, tatapusin namin ang lahat ng mga tungkulin sa harap namin sa pamamagitan ng espesyal na operasyong militar gamit ang lakas militar. Armado. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay kahit maraming drone strike, walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso rito. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang videos namin. Nitong nakaraang linggo, 4 naming videos tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang nilalabanan at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ito. Kaya naglunsad kami ng sariling plataforma, Basics Insider. Ginawa namin ito mula umpisa. Kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike. Hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Wala kaming ads sa site. Kaya hindi namin kailangang mag-censor ng sarili dahil lang sa advertisers na di masaya sa mga balita namin. Hindi namin pinupondohan ang site sa pamamagitan ng mga ads. Pinupondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita at gusto mong mapanood ang mga video namin na hindi na censor at makakuha ng mga bonus na content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description o i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.